Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na po ang ating Pamumuno 2025. Ako po si Ben Paipon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, good morning sa mga nakatutok sa atin ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. Sa araw na ito, mga kabahagi sa ating Pamumuno 2025, tutuklasin po natin ang mga katangian ng ating special guest today. Of course. But most of us, halos lahat na po tayo, alam na po natin na ang kanyang karera ay nakatutok po sa edukasyon ng ating mga kababayan. Tama. At mga karapatan ng ating mga mamamayan. Our special guest for today, mga kabahagi, is a teacher, labor activist, and member of the House of Representatives. Ang layo na po ang nararating nito. Kaya nga, oo eh, di ba, no? Talagang sa pataas ng pataas, no? Oo, parang eto na, susunod pa-level up na si Kong, ha? Para sa sa nalalapit na halalan. Pero, tataben, remind lang natin ang mga kabahagi natin para dun sa mga nanunood, maaari sila makipag-ugnayan sa atin. By the way, tayo po ay live na napapakinggan, hindi lamang po dito sa Metro Manila, gayon din sa mga probinsya. We have DCTZ Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRB Cebu. At bukod din dyan, nakatutok din sa atin na yung mga kababayan natin dyan sa Dumaguete sa pamagitan ng DYRM, DYRL Bacolod, DXOW Davao, DXGC Gerald Santos, at DXOC Osamis. Gayon din ang Cagayan de Oro sa pamagitan ng ating DXCO. Lahat po yan, ay live, no? Na nakakapakinig din ngayong umagang ito. Yan po ang 13 himpilan ng radyo Pilipino. Spread all over the Philippines, carrying this broadcast today. Yes. Live po nilang napapanood at napakikinggan sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa. So yung mga nasa social media accounts naman po natin, yung mga nanonood sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga laptops, and so on and so forth, huwag naman ninyong kalilimutan mag-like and share. At syempre po, mag-follow para tuloy-tuloy po ang ating panonood. Alright, mga kabahagi, eto na po ang ating special guest for today. A long-time advocate for teachers' rights. She served as the Secretary General of the Alliance of Concerned Teachers, or ACT, and Major Teachers Union in the Philippines. Ngayon po ay naghahangad na maging senador ng Republika ng Pilipinas. Ma'am, Congresswoman Franz Castro, magandang umaga po and welcome to Pamumuno 2025. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Kaben at kay Met. Na-starstruck ako kay Kaben kasi sa telepono lang kami nag-uusap. Nung makita ko siya, ay talagang, ikaw pala si Kaben Paipon. Ang pogi. Kaya... Oo nga. So anyway, nakita kayo, ha? Met, ito si Ma'am Franz ay talagang paborito ko pong paborito ko pong ma-interview sa radyo sa ating himpilan dahil talagang mararamdaman mo yung sincerity sa kanyang kalooban. Walang keme. Oo nga. Oo. At hindi ako tumatanggi sa mga interview ni Kaben. Sabi nga kumbaga mahal yan ng mga mamamahayag. Diba? Very approachable. Dapat lang naman kasi mga kababayan, sa panahon na ito, ang dami pong mga bagay-bagay na dapat po natin baguhin sa ating lipunan. Hindi po ba, Congresswoman? Lalong-lalo na sa larangan ng edukasyon, mga karapatang pantao, sa trabaho natin, no? Sa presyo ng bilihin. Ayan, oo. Nako. Ma'am, kayo po, sa ngayon, bilang
aktivista. No? Siguro muna yung ipaliwanag muna ninyo sa amin. Itong very controversial event na nangyari sa buhay po ninyo. As a labor activist, napasabak po kayo ng demandahan sa anong pangalan no yun? Talaingog. Talaingod, 13. Talaingod, 18. Ngayon 13 na lang. Opo, nasampahan po ng kaso ito si Ma'am at convicted po sa lower court. Yes. Ma'am Franz, tell us, ano ba talaga ang lagay nito? Is it final? Kasi si So, Bato de la Rosa, palagi nang sinasabi, bakit ka kumakandidato, convicted ka? Yan ang binabanggit no? Oh. Pinag-question lagi. Please tell our Kong, people. Kabenmet, ang kaso na ito ay ang other forms of child abuse. At ito po ay nakaapila na sa Court of Appeal. So wala pa tong finality. So alam naman natin, ito ay sa Davao. Yung kaso ay final sa Davao and you know that. Tapos well, ako gusto ko i-emphasize talaga Kaben yung behind dito sa kaso na ito. Ano yung mas mahalaga para sa akin? So bukod pa dun sa kaso, ako sa akin, hindi mahalaga yung kaso na yan. Ang mahalaga dito, bakit nangyari po yun? Bakit nangyari yun? 2018 pa yun, Kaben, tsaka Met. Na ang mga lumad communities, ang mga lumad school that time. Ito yung mga indigenous people. Panahon ni Duterte, alam niyo naman, sinasabi, bombahin ang mga eskwelahan. 'Di ba? Kaya maraming mga kababayan tayong katutubong lumad na nag-evacuate sa kanilang mga komunidad dahil sa militarization at harassment. So, more than 200 schools ang napasara nung panahon na yon at nung 2018 nga yon, humingi ng tulong sa amin, kami ni Kasatur, ang mga school ng lumad. Para daw, kasi binablock yung food na makapasok sa mga eskwelahan. Etong eskwelahan na to, matagal na tong eskwelahan na yan. In fact, meron niyang permit talaga sa Department of Education na militarize kung ano-ano mga binibintang, eskwelahan daw ng NPA, ng rebelde, etc. So, hindi naman totoo yun. Wala silang napatunayan na ganon. So, behind po dyan yung issue ng pagkakait sa ating mga lumad, sa ating mga estudyante ng edukasyon. Alam naman natin matagal na panahon ang ating mga katutubong lumad ay deprived sila sa mga social services. Kaya ako bilang teacher, advocacy ko talaga yung education Lalong-lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na mag-rescue doon sa mga bata that time So at saka mga estudyante. more of a rescue. Yes, so hindi po krimen ang mag-rescue ng mga batang at saka estudyante. Never po na nasa bingit na po ng ng kamatayan dahil talagang literally po Kaben Met. Pinadlock talaga yung eskwelahan. So wala silang magawa. Nakikiusap na ang mga teacher, sana kinabukasan na sila paalisin doon sa eskwelahan. Kaya lang hindi. Kaya tumawag sila doon sa principal ng school na nasa Tagum City that time. At nandoon din kami. Kasi nag-aantay din kami kinabukasan. May program kinabukasan. Kasama pa nga sana namin ang DepEd superintendent. Kaya lang hindi na nangyari yon. Yung Solidarity Mission nag-turned into Rescue Mission. So, and you were charged for that. Yes. Pinabayaan daw namin maglakad yung mga bata ng naglakad sila dahil iniiwasan na nga nila yung at decision nila yon. Decision ng mga teachers. At tama ang mga teachers doon, i-safety ang mga bata. Kami naman, nandun lang kami nag-aantay sa road para ma-rescue sila. So, ganon ang nangyari. At siyempre, in final, Kaben and Met, kung mangyayari ulit yon, gagawin ko ulit yon. Yung pagre-rescue sa mga bata. Hindi kayo nagsisisi na hindi ako ginawa yun, nasama kayo sa ganong operasyon? Hindi ako nagsisisi sa ganon. I mean, kung mangyayari ulit na may humingi ng tulong sa akin, lalo na sa mga teachers and students, gagawin ko pa rin po yun. Alright. Siguro ito ay isa lamang po sa mga makasaysayan at talagang hindi malilimutang activity ng ating special guest who wants to be a senator on May 2025. Ma'am Franz,
bukod po doon sa karanasan po ninyo sa Talaigod, matagal na po kayo naglilingkod as an activist talaga. And yung puso po ninyo, nabanggit na po ninyo talaga makabayan. Makabayan. Can you tell us your experiences po ninyo as an activist, bukod po doon sa Talaigod? Meron pa bang hindi makalimutan? Alam po ninyo. Bilang teacher, Kaben, As a teacher, yes. 25 years akong nagturo sa public school. Pangarap ko talaga yan. Maliit pa ako, ay talagang pangarap kong magturo. At talagang in-specify ko pa noon nung maliit ako na makapagturo sa mga mahihirap. Dahil galing ako sa pamilya ng mga mahihirap, danas ko nung estudyante ako yung kahirapan ng pag-aaral. Nakita ko, Kaben and Met, yung sitwasyon ng ating mga guro na kulang sa sweldo, nag-aabono sa kanilang nag-aabono ng kanilang gamit sa school. Tapos yung so syempre yung dami ng mga bata sa eskwela, no, dami ng mga bata sa mga rooms. Yes. Yun ang mga danas ko na bilang. Tapos syempre pinakamasakit dyan yung napakaliit na sweldo. Na hindi kakasya yung sweldo sa pamilya. Kaya ang mga teachers ay utang dito, utang doon. Kaya yun ang ginagawa. Yung nagtitinda po ng mga kung ano-ano. Nung panahon ko as teacher. Pero ngayon, nag-level up na sila, mga insurance, mga ano na. Okay, syempre marami pa rin talaga yung nagmo-moonlighting, yung nagtuturo pagkatapos ng kanilang duty sa school. Dahil hindi po sapat yung sweldo Yes, hindi sapat. Kaya ang tawag nga sa mga teachers ay Londoners. No, loan dito, loan dito. Kala ko kung ano. Ayun, utang pala. London Bridge is falling down. Nasubukan ko mangutang para sa tuition ng anak ko. Noon, pinag-aaral ko. Kaya yun ang danas ng mga teachers na syempre, dala-dala ko yun as naging experience ko bilang mambabatas. Kaya sinikap po talaga natin na pataasin ang sweldo, yung mga benepisyo, mabigay sa mga teachers. Yun. So, yun po yung sinikap natin. At syempre, yung karapatan nila sa pag-uunyon. Okay. Yung magkaroon ng, kumbaga, mailabas ang kanilang mga hinaing. Pero ito pong, tanong ko lang, on the lighter side, kayo po ay nahaharap dyan sa isang sa conviction. And kung batid naman ng mga kabahagi natin na kayo po ay minatatanggap na mga death threat. Ba? Opo. Paano nyo pong hinaharap ito sa ngayon? Met, ko na yan Parang kumbaga, araw-araw kinakain ko na yung mga death threat na yan, tsaka yung mga red tagging na yan, daily etc. lunch, daily na yan sa akin. Tsaka yung mga pambabastos, yung mga bastos na mga words talaga natatanggap. Kung matatandaan nyo last year, di ba, pinagbantaan ako ni dating Presidente Duterte, idinimanda ko yon sa yung grave threat dahil nga sa usapin ng confidential funds. Tapos, dinimanda ko, pero dinismiss sa lower court, nakaapila ako sa DOJ. Sa ngayon? Sa ngayon. Alright. Wala pang desisyon. Yes. Alright. Okay. Sige, Ahmed. Yes, go ahead, Tata Ben. Alright. Mamaya po, dadako po tayo sa mga more serious activities ng ating special guest for today. Malalaman po ninyo ano po yung nasa puso talaga niya. Bakit po siya tumatakbo o tatakbo as Senator of the Republic of the Philippines? Hindi po siya nasisiyahan na congresswoman na siya. Oo di ba? Ano ba yung mga ano bang meron dyan sa Senado? Di ba? Alright, mamaya po yan. Malalaman po natin sa pagpapatuloy po ng ating Pamumuno 2025. Break muna tayo sandali. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Presently, she is a member of the House of Representatives. Si Congresswoman Franz Castro. Yeah. Miyembro din po ito ng Makabayan Bloc. Meron po silang grupo na tumatakbo pang senador. Correct, oo. Almost filled up to the 11 po sila. Yes, oo. Doon sa mga kababayan natin, nakikita ko kasi, Tata Ben, ang dami ng mga komento, no?
na ipinaabot sa atin sa pamagitan ng ating social media posts. Ano? Sige po, mamaya lang ay actually may kumukuha na po niyan para mabanggit natin on air. Kung merong question, maitanong din natin sa ating guest File for your today. comments. Mag-comment lamang po kayo dito. In the meantime, gusto ko pong tutukan na po itong issue on the impeachment of Madam Sara. Yan. Kayo po ang may kasalanan dito. Kayo nanguna, di ba? Kayo ang ha? So how is it going now? Mukhang kaliwat kanan na po ang dumadapo sa Korte Suprema for yan and na. against impeachment. Alam po ninyo. Meron pang caucus na sinasabi. Pinatatawag ni Coco. Oo. So, sa tingin po ninyo, ma'am, as the originator of this impeachment case, ano po ang nakikita ninyo na mangyayari? Kaben, hindi ako nawala ng pag-asa na matutuloy itong impeachment na ito. Kahit na nga, tatatlo lang kami nag-endorse dun sa second. Actually, 6 lang, yung sa first, second, third. At yung problema rin ng panahon ay nakita naman natin na naituloy yan. So, ano ba yung update? So, gusto natin talagang maituloy yan. Ang 19th Congress ay hanggang, noon ng June 30. June This 30. year. Oo, kaya mahaba pa yung panahon para ito ay dinggin sana ng Senate. So, ako din, umaasa pa rin ako na mako-convict si Sara Duterte. Ito na nga, nararattle na siya. Nag-file pala siya, Nag-file pala siya ng certiorari para pigilan yung impeachment sa Senate. Kasabay nun, kinabukasan yung kanyang mga supporter naman. So, kailangan talagang maituloy ito, Kaben and Met, dahil issue ito ng accountability. Issue ito ng pagpapanagot sa paglulustay ng pera ng mamamayan. Nakita naman natin yung naging mga hearing sa Kongreso, yung Committee on Good Government and Accountability, napatunayan doon yung mga yung mga kung ano-ano mga pangalan na pinagbigyan ng malalaking pondo. Acknowledgement receipts. Yes, mga piatos, mga piatos, Mary Grace Mary Grace Piatos, etc. So kailangan talagang makita yung katotohanan na hindi pa natatapos doon sa mga hearing lang. Kaya talagang dapat itong matuloy kasi ito naman yung sabi niya, di ba? Sabi naman ni Sara Duterte, ituloy ito, wala siyang takot na kung haharap siya sa impeachment. Pero ito na nga, bakit siya nag-file ng certiorari? Kaya matagal na nag-aantay ang taong bayan dito, Kaben and Met. Kaya kailangan na ituloy. Kaya panawagan natin sa ating mga senador, gawin natin yung ating mandato. Tama kaya si Coco Pimentel na talagang pinupursigi din ito Isa pa yun, oo. Yes, the latest Kaya move from the minority floor leader, katulad din po ninyo sa House, the latest move is for Jesus Cordero to call for a caucus. Yes. Mag-usap-usap talaga sila. Kaben, tingin ko positive ito at kailangan na yung caucus naman na ito, may ginagawa rin naman namin yan sa Kongreso. Pinag-uusapan na itong kung ano man yung mga guidelines, mga terms of reference doon sa impeachment. Kailangan masimulan na, At makita na yung kasi 7 articles yan of 7 yan na nakalagay doon sa impeachment. Mahaba-habang tayo. Oo, kaya kailangan na nilang mag-caucus. Simulan na kasi hindi pwedeng maging dahilan yung nangangampanya ka or naka-recess ka, 'di ba? Pangunahin talaga yung responsibilidad, obligasyon ng mga senador sa taong bayan at sa konstitusyon. Pero kung tanong ko lang, paano kung sabihin natin, kasi nga, napakabilis ng panahon, 'di ba, If in case hanggang June 30 na maisampa ito ng tuluyan, pagpapatuloy siya ng susunod na Kongreso, even though bago na yung set of senators na another may dalawang diyan, school of thoughts. Yes. Schools of thoughts. Kaya kami naniniwala kami na pwede pa rin yan. Kasi yung Senate kasi is a continuing body. Okay. 12 lang naman yung nawala diyan Pero yung function nila hindi na babago. Ngayon itong
function na binigay sa kanila ng Constitution, iba ito kaysa doon sa legislative function. Kaya mag-caucus man sila o hindi, or meron mang special session o hindi, kailangan na harapin ito. Hindi ko maintindihan si Jesus Cordero, Ma'am France. Hindi ko siya maintindihan kasi ang pinaghahandaan na raw po nila yung mga robes ng mga jurors. I mean, ng mga prosecutor. Kaya, grabe. Kasi kailangan daw 5 months to do that. Kailangan daw na matinding paghahanda para doon kasi para silang mga hurado talaga mukhang diba? nakahanda na yung impeachment court Nakita natin parang naghahanda na sila. Naghahanda na So ang talaga. mahalaga talaga ay masimulan na ito. Kasi they ought to do something for the people. No, kasi ito talaga yung minamandato sa kanila ng konstitusyon na dapat gawin. Kaya sabi ko nga kay Cheese, in a friendly manner, nire-remind ko siya doon sa constitutional duty nila, Anong reaction etc. po niya, ma'am? Anong reaction ni May Cheese? sumagot ba? Yun. So wala naman kasi Balikan. ganun lang. Kasi nag-aantay siya ng clamor. Eh sabi ko nga, hindi naman ito cheering activity na mag-aantay ka ng mas maraming nagka-clamor o kailangan pa kayong ralihan doon sa Senado. So kailangan talaga At 'di ba may survey 71% Of the Filipino people. Filipino people ang dapat na humarap si Sara Duterte sa impeachment court. Yan. Kasi hindi naman politika lamang ito eh. This is not, although impeachment is politics in nature. Yes. Diba? Yes. Pero ang sinabi nga po ni Congresswoman Franz Castro po dito sa atin, ang sabi niya, ito po culpability meron pong pananagutan yung Yes. Vice President. Accountability. Meron po siyang nilabag na batas. Betrayal of public Correct. trust, culpable violation of the Constitution. Simula pa nga, tama si Sara Duterte, simula pa nung ni-raise natin itong confidential funds, ay may nakita na ako ditong culpable violation of the Constitution. At tingin ko, yun na nga, yun nakita rin ng ating mga kasamahan sa Kongreso. Kaya 240, na 237 na mga kasama namin ang sumang-ayon doon sa impeachment articles. Yes, oo. Ito, nabanggit nyo na yung confidential fund, ano ba ang nyo sa loob niyo tungkol dito? Lahat ba talaga or meron ba talagang ahensya talaga ng pamahalaan natin ang pwedeng paglaanan lang ng confidential fund? Dahil nga sa pangyayaring ito, at matagal na bago nangyari itong tungkol kay Sara Duterte sa paggamit niya ng confidential funds, matagal nang sinusulong ng makabayan. Panahon pa yan nila Canary Colmenares, Congressman Nerin Colmenares, na dapat ay tanggalin na itong confidential funds. At hanggang ngayon, ganun pa rin yung aming paninindigan. Kahit na yung Office of the President na pinakamalaking confidential funds, dapat tanggalin yan. Kasi wala naman sa function nila yung maniktik, wala naman sa function nila yung mag-gather ng mga intelligence report or confidential report, 'di ba? Kaya talaga dapat na i-abolish itong confidential funds. Alright. Okay. Ma'am Franz, hindi lamang po mga karapatang pantao ang aasikasuhin po ninyo pagdating po nyo sa Senado. And I'm looking forward to that para nakikinit ako na higher level, nandiyan na ako syempre, sa Senado you will be concerned about pagkain ng taong bayan. Food security. Sa ngayon po ay hindi malaman ng ating gobyerno anong gagawin sa masyadong tumataas ang presyo ng mga bilihin. Pinagmamalaki po nila ngayon itong NFA. May 300,000 metric tons daw po ng bigas na available na sa LGUs at pinamamahagi na po. Na mas mababa ang And halaga. yes, probably Oo. ito po ibababa ang presyo sapagkat meron pong bukbuk May bukbuk. Pero ang kinakabahan ako dito, Ma'am Franz, pagkatapos po ng eleksyon, Yan. ano kaya? So, this is a problem that I know you can foresee. Nakikita ninyo ngayon na problema ito sa hinaharap. You are going to the Senate. What are you going to do with that? Ang makabayan, Ben and Met, meron kaming strategic
na solusyon dito sa pagtaas ng presyo ng bigas. Meron kaming final na Rice Industry Development Act na kung saan nakapaloob dito yung pagsuporta do sa mga local production na sa halip na mag-import ay dapat palakasin ang local production, subsidyuhan yung ating mga magsasaka, yung kanilang mga moderno mga kagamitan ay i-produce, ay ibigay sa kanila. At ito nga para sabi nga natin, ang sabi nga ng KMP, mararating talaga natin yung 25 pesos per kilo. It is possible. Yes, mararating natin. Hindi 20, kasi 25 pesos per kilo daw. Ang pwede nating marating kung ipapatupad natin itong pag talaga ng ating local production, pag-produce or pag-suporta doon sa ating local production. So, subsidyuhan. At, syempre, eto nga, yung mga land conversion na yan, pati mga agricultural lands natin, kino-convert na yan sa mga subdivision, kino-convert na yan sa mga commercial areas, baka dumating ang panahon, mawalan na tayo ng taniman ng ating mga palay, mga vegetables, etc. Kaya kailangan talaga yung land conversion law, na ang tagal ng panahon na hindi ito natatalakay sa Kongreso. So, isa yan doon sa aming primary na law na ipapasa. So ito ang tututukan po ninyo? Yan natutukan namin at bukod sa mga syempre sa mga education, kasama rin naman sa karapatan ng tao yung syempre yung decente at nakabubuhay na sweldo para sa mga teachers, para sa mga employees, para sa mga private workers. Pag-usapan po natin yan because you are also yun po kayo ng teachers. Yes. Tsaka yung pero sa ngayon po, Ma'am France, wala nang union ngayon eh. Bawal na eh. Ay, meron po kami. Nako. Sa private sector yan, pero sa public sector meron kaming union. Meron pa rin kayo. Pag-usapan natin yan mamaya. Pagkatapos po ng Tsaka mamaya, habol ako yung contractualization. Sige, mag-break muna tayo, Tata Ben. Sige, break muna tayo, Ma'am. Babalikan natin ang ating special guest for today sa Pamumuno 2025, pang-senador, si Madam France Castro, member of the House of Representatives. Sandali lang po. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Sa social media po. Pwede po ba mag-like po kayo, mag-share and follow. Yan. At syempre, sundan na rin natin ang komento, 'di ba, no? Ha? Lalong-lalo na para po dun sa mga gustong magtanong sa ating guest for today, si Congresswoman France Castro. Alright, Ma'am France. Dito naman tayo sa mga manggagawa ho natin. Alam ko po, mahal na mahal ninyo itong mga ito eh. And you have proposed several measures already in Congress, presently in Congress. Pero mukhang kulang pa po, pati lalong-lalo na dito po sa mga wages. What do you have in mind? May panukalang batas po kami, yung cost of living kasi sa ngayon, Kaben, Met, 1,200 a day for a family of 5. Kaya meron kaming proposal sa Congress na 750 across the board na salary increase. Pero ang nakapasa lang ngayon sa Kongreso ay yung 200. Sa Senate ay 100. Mas maliit. Kaya sana pagbabalik namin ng Kongreso, ma-reconcile na yung nasa BICAM na yan mag-uusapan na yan. So yun, talagang yung 750 na yan na kasi ang scientific kasi pinagalingan yan, cost of living yan, at saka yung inflation. Tapos, kasi kami, against din kami sa contractualization. Tanggalin yung contractualization at wala dapat mga ahensya, mga agency na nasa gitna ng employer tsaka ng mga employees kasi sila pa yung kumikita kaysa doon sa mga manggagawa. So, ang panukala rin namin ay matanggal yan. Yung regional tripartite ay tanggalin yan. No, hindi yan nakakatulong sa ating mga manggagawa for so many years, na nandiyan yan. Galit na galit ako dyan. Kung sa mga probinsya, ang regional wages, ang parang pumasa lang nitong mga huli is parang 50 pesos? Yes, oo. Ang bilis nang tumaas ang inflation sa transportation, sa food. Tapos gano'n lang kaliit yung ibibigay na mumo, kumbaga sabi ng mga manggagawa. Sa mga teachers naman, at least 50,000
sa mga teachers and nurses. Sa ating mga government employees, at least 33,000 ang monthly salary. Kasi ang bilis na tumaas yung mga inflation. Kaya yun po yung gusto natin na pantulong sa ating mga manggagawa. At tanggalin talaga itong Regional Wage Board. Alright. Nabanggit po ninyo kanina, Congresswoman Franz, sa public agencies, may union pa. Yes, oo. May union pa. Pero sa pribadong sektor, wala. Nako, yun ang nakakalungkot, Kaben, napakaliit ng porsyento ng ating mga Is there any way na maibalik sa mga manggagawa ang karapatan na yan? Di ko maintindihan sinong Hindi kasi ang sumira hirap dun Ang hirap ng mga employer pagka alam nilang may union. Pag may union, di ba? Ma'am Franz, I don't think workers should beg for their wages. Hindi, may karapatan yan The employer is as important as the worker. Kasi hindi ka naman po pwedeng ikaw lamang employer, ikaw na lang gumagawa ng mga dapat mong gawin. Kailangan mo yung manggagawa Yes, kailangan kilalanin ka, Ben, Met, and yung karapatan ng mga manggagawa sa pag-uunyon. Correct. Ngayon, tama nga si Met, no? Nagbubuo pa lang yung mga manggagawa, sinusuppress na sila. No, yung kanilang mga union at tinatanggal yung kanilang mga leader. Sana hindi nangyayari ito. At yung DOLE ang may responsibilidad at obligasyon no, na protektahan yung karapatan ng ating mga manggagawa. So, baka may batas na nagtanggal sa mga manggagawa ng karapatan na yan kailangan talaga mabago natin yung labor code, Kaben, talagang kilalanin talaga itong karapatan na ito. At tapos, suportahan talaga ng DOLE. Gagawin natin yung isang panukalang batas na talagang may ngipin ang DOLE over doon sa mga employer para makilala talaga yung union rights ng mga manggagawa. Yung DOLE yata, Ma'am Franz, ano ba yung DOLE? Employer. Mukhang talo sila ng mga employer. So, dapat ang ahensya natin yung DOLE na magprotekta sana sa ating mga manggagawa. That is what is bad dito po sa National Tripartite Board. And talagang yung kahit nasa tripartite board, isa lang yata ang ang isa lang or dalawa yung mga representative ng ating mga manggagawa. Kaya kailangan na palakihin ang representasyon ng mga manggagawa doon sa board na yan. Kaya para ma-amplify yung kanilang mga gusto sa union at benefits. By the way, sa public sector, meron ding union. Isa sa pinakamalakas na union ng mga teachers ngayon, yung NCR Union. Na talagang naipapaglaban nila yung kanilang mga representasyon sa lahat ng mga committee at saka yung mga karapatan ng ating mga teachers. Bakit kayo po sa public agencies meron kayong karapatan na ganyan? Sa pribadong sektor, wala. Yes po, kasi assertion lang po yun kailangan i-assert. Ako po yung pinakaunang presidente ng NCR Union bago ako naging kongresista. Kaya in-assert natin doon yung mga karapatan ng ating mga public sector, including the teachers. Meron din tayong panukalang batas ngayon na i-institutionalize na sa mga government employees yung union. Kasi ngayon, under the Executive Order 180 pa lang yan, ang panahon ni dating Presidente Cory Aquino. Yes, kaya para kilalanin yung karapatan ng mga government employees to form unions and of course, the right to strike. Ayan, the right to strike. Yeah. The right to strike. Wala. Nakapansin-pansin, di ba, Hindi na katulad dati na marami kang naririnig na gano'ng mga nagwiwelga, pero ngayon, ingat na rin. Okay, sige. So, Tataben, tanong natin yung tungkol naman doon sa mga
na isa pang mga Sa isa batas. yes, na isa batas na panukalang pinangunahan. Ayan, ni Kong France. As congresswoman. Yes. Yes, oo. bilang kongresista po ng ACT Teachers Party List, ilan po sa mga naipasa nating panukalang batas, ito yung latest, Kaben and Met, yung pagdodoble ng teaching supplies allowance ng mga teachers na matatanggap na simula ngayon taon na to. Yung Kabalikat sa Pagtuturo Act. No, mula 5,000 naging 10,000 na 'yan. Aba, No. dagdag sweldo na Yes, yan. oo. Bagamat kulang pa rin sa mga teachers, pero malaking alwan na ito sa mga teachers. Pangalawang naipasa natin, ito yung latest lang, yung pagpapataas ng honorarium ng mga teachers natin na magbabantay sa eleksyon. Magiging 12,000 na yan, tsaka 11,000 sa mga members. Tapos meron pang doble na service credit from 5 days to 10 days. Pero kung No? maibibigay ba kagad kasi may ibang mga teacher na nag-serve sa eleksyon. Sa karanasan naman sa mga huling mga eleksyon ay naibigay naman. Naibibigay Okay. Naibibigay naman ano. Tapos yung isa pa ito pinakamahalagang batas namin na naipasa no, yung libreng edukasyon para sa mga estudyante sa state colleges and universities. I No, see. tapos isa pa yon yung pagpapataas nung maternity leave from 60 days to 105 days. Kasama na rin dito yung mga private sector. No? At syempre ang pending pa ngayon yung aming panukala para sa 50,000 o 50K na salary increase sa mga teachers, yung pera, yung personal economic relief assistance, ng panahon pa ng kopong-kopong 2,000 lang yan eh. Ngayon gusto natin maging 5,000. Wow. No? Tapos yung syempre yung sick leave. Ang mga teachers lang ang walang sick leave sa mga government employees. Kaya Walang dapat sick leave. yes, walang sick leaves. Kaya no work no pay ka kapag ikaw Yes, ay pag-absent. nagkasakit. Nag-absent. Oo. Yes, so meron kaming sick leave for annual 30 days no na sick leave sa mga teachers. So, yun. Meron din kami no yung Filipino Sign Language na naipasa as ay batas para nun sa ating mga deaf Mga community, Ma'am, mga ano ba itong napababalita na mga public schools, walang principal? oo. Bakit po 24,000 ganun? ka, Ben. Pwede natin? Oo. Ilan? 24,000 24,000 na mga schools ang walang ano. Bakit Without ganon? principal. Ano yun? Walang makuha o walang dapat may promote na mga teacher Well, para ang maging nagiging principal lang doon, nagiging head teacher ay yung OIC na gumagampan ng dalawang katungkulan. Oh. Teacher siya at the same time ay administration na hindi dapat nangyayari yon. Ang sabi ng DepEd wala daw pumapasa doon sa National Qualification Examination for School Health Head. Oo. Baka naman masyadong mahirap itong test na to. 'Di ba? Sila lang yung binibigyan ng ganyang kahirap na mga Baka test. talaga ayaw lang nila magtalaga ng principal. Ay, Yes, so OIC na lang ang gagawin, yes. di ba, no? At isa pang problema, no, maraming mga teachers din na nagtuturo na hindi naman nila subject or I mean hindi naman nila specialization. Because of the lack of 62%. teachers. Kailangan. 62%. Yes, yung lack of qualified teacher siguro, kaya makapaglagay lang ng teacher ay tingin nila okay na, kaya nga nagde-deteriorate ang quality Nagde-deteriorate. ng education Pero natin. sa anong nakikita ninyo ngayon, ma'am? Well, Meron po bang pagbabago sa pagtuturo? Meron po bang pag-unlad? Lalo-lalo na oo. itong na pinatupad na K-12 na ito. So, yung K-12, ayaw namin ng K-12, no? Opo. Gusto talaga natin yung edukasyon na sasagot doon sa pangangailangan ng ating industriya, ng ating bansa. No? Makabayan na edukasyon, scientifico, progressive na education, at makamasa. No? Lahat accessible itong education na ito. Tapos gusto natin maximum 35 students lang per class. Sobrang No? dami kasi ang Tapos, sa Dati kwarto. kami inaabot pa ng 50. Yes. 50 students in one room. Para masagot yan, kailangan natin na at least 6% ng ating GDP, Gross Domestic Product, ay ilaan na budget sa edukasyon as a I whole. see. 6%. So kung susukatin natin yan, dapat ay doble ng Yeah. budget natin Oo. sa ngayon. Teka muna, O, yun. nabanggit po rin yung budget, Ma'am France, no?
Meron pang controversy dyan, sa BICAB. Di ba? Ano bang nangyari talaga doon? What Sa happened? totoo lang, nag-ratify kami ng may mga blanco. Ni-ratify namin. Oh. So it Pero is hindi- true that there were blank items doon. Na napirmahan. Unfortunately, totoo yun. No? May mga na-ratify kami na blanco. Pero hindi pa yun yung enrolled bill. No? Yung enrolled bill kasi, ito na yung final na Mapupunta pipirmahan. kay Oo. Pangulo. Kaya nga, Napipirmahan. panukala sana namin dyan ay maging transparent ang budget hearing mula sa budget briefing hanggang sa bicameral committee. Yes, Kasi para pagdating walang sa ganon. bicameral, wala na hindi na siya televised. Ay, At oo. nakapagtataka ho dito, mga senador, hindi sila kumikibo. Ang tinatamaan lamang dito, mga kongresista. Mga kongresista. Tama Ibig sabihin ka, po bang oo. yung mga kongresista ang nag-fill up. Ayan. Ano ba? Oh, diba, Well, para di po walang tayo privy, bakante. kaya wala akong masasabi dyan. I Hanggang see. doon lang ako doon sa nakita namin na blanco yung ni-ratify, may blanco. Alright. Okay. Sandali sige. lamang po. Aha. Babalik po tayo with our special guest for today, Congresswoman Franz Franz Castro, na magiging senador po natin by May 2025. Sandali lamang po. Break muna tayo. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Balik na tayo sa final ligid ng Yan. ating Pamumuno 2025 with our special guest, Congresswoman Franz Castro, who wants to be a senator in May 2025. Ayan. Yes, oo. Alright, ma'am. Dadako tayo dito sa mga puso ng bayan. Ito Yan. na po yung mga nanonood at nakikinig sa atin na gustong lumahok at magtanong din po sa inyo. Met, go ahead. Yes. Okay, si Aldrin Santiago, una ko nang banggitin itong isang may katanungan dito. Kay Kong Franz, ano pong magagawa ng inyong pagkasenador para mabago ang negative perception ng tao sa mga student activist? Ito yung kadalasan nakikita natin mga estudyante mula sa UP, PUP, 'di ba? Na naglalabas ng kanilang mga panawagan or hinaing Sa laban loobin. sa loobin laban Ma'am. sa pamahalaan. Hindi Yes, Kong. hindi masama yung pagiging aktivista. Actually, ang mga aktivista nga, yan yung kumikilos para mabago ang ating mga palisiya, ang ating mga ginagawa sa gobyerno. Kaya tingin ko hindi naman siguro dominant yung pagtingin ng mamamayan na yan na negative sa mga aktivista. Kasi kung wala namang magsasalita, walang kikilos para mabago yung mga patakaran sa gobyerno, ay hindi tayo hindi tayo susulong bilang lipunan. Kaya sa akin, ako personally, naging student activist din ako. So wala namang naging problema at nakita naman natin yung ginawa natin sa Kongreso. Correct. Okay. Saka pagka pinabayaan mo ang gobyerno na gawin ang gusto nila kahit mali, walang kibo ang taong bayan. Yeah. Yes, Nako. may problema tayo dyan. Kawawa ang Ang mamamayan. laki ng problema. Pagkaayon natin. na lang tayo ng Di ba? ayon, Opo. Alright. Kong, ano po ang plano ninyo para mapataas ang sahod ng mga guro? Nabanggit na natin Nabanggit ito kanina, na. but maybe you can... Mayroon tayong proposal talaga na gawing 50,000. 50,000. Ang sweldo ng ating mga guro sa public para maiwasan din natin yung exodus ng mga teachers natin. Kasi kahit sa Southeast Asia, pumupunta na yung ating mga Nag-a-abroad? teachers. Yes, kaya kailangan ng sapat, nakabubuhay naman na dissenting sweldo para sa mga teachers. Marami pa bang natitira dito sa atin? Marami Mga pa teachers? naman po na mga May sapat na ba? nagtitiis at gumagampan ng kanilang tungkulin bilang mga guro. At this is your plan now na talagang taasan na para Makaagapay. Yes. Kabe doon sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Ayan. Okay. Ito batiin lang natin, listener natin, si Nestor Kagitla. More power for the incoming senator. God bless. Ayan. Salamat. Nestor, thank you. Nestor. At batiin din natin si John Serge Magat. Siya yung nagtanong kanina. Si AKA May. Good morning po, Kong. Ako po ay masugid din yung tagapakinig. Nais ko pong ipaabot ang aking pag-aalala hinggil sa proseso ng pagkuha ng mga empleyado sa DepEd
Particular na sa DepEd NCR, maraming division sa NCR daw po ang merong deep selection na tila pabor lamang sa mga kakilala o konektado sa komite. Ayan, naku Kong. Ayan. Ayan, Tata Ben, ikaw na ang magbato ng last question. Nako, eto na po ang pinakahihintay natin. Ano? Ayan. You will have to address the Filipino people now. No? You have been in Congress for 3 years. Tama? 3 terms. 3 terms na. 9 years. 9 years na. 3 terms. 9 years na po in Congress. And you have done so much for the Filipino people and for the government. Iwanan na po niyo ang Kongreso, pero tataas po kayo. And tell us, ano po ba ang nasa isip po ninyo? Bakit gusto niyo magpatuloy po doon? Do you have any specific agenda na gustong makamit pa at maibigay sa ating mga kababayan? Ayan. So, bakit kausapin niyo ako po dapat ating, yung kailangan, ako dapat yung iboto, no? Yes. Dapat iboto kayo. Sa Senado. Opo. Well, unang-una, Kaben and Met, gusto natin magkaroon ng boses ng education sector, ang mga teachers, government employees, doon sa Senado. Pangalawa, gusto nating baguhin, no, yung composition ng Senado na binubuo yan ng mga dynastic na mga pamilya, no, mabago natin yung sitwasyon sa Senado. At syempre gusto natin dahil qualified ako dahil sa ating naging karanasan sa loob ng 9 na taon, no, bilang mambabatas, ay napatunayan naman namin yung track record ko bilang mambabatas. Wala akong issue ng korupsyon, wala akong issue ng hindi gumagampan ng trabaho. Kaya tingin ko ay qualified ako na maging senador. At syempre, gusto nating magkaroon ng alternatibo ang ating mga kababayan. No? Kaya sabi natin, ang makabayan, ang representative ng taong bayan sa Senado, na siya talagang, kaming lahat na nasa makabayan ay mga leader ano kami, no, sa kanya-kanya naming mga sektor, at yung dinanas namin, ito yung magiging inspirasyon, motibasyon namin para isulong yung mga issues ng ating taong bayan. At yan po ay nagawa ko na yan sa Kongreso, kaya kailangan nating i-level up naman ito sa Senado. Ito, hindi man po karapat dapat sigurong tanungin sa ating special guest, ano, dahil it would be very personal in a way, ano. Pero itanong na rin po natin. Ito'y tanong po ng mga kababayan po natin, kahit saan po kayo magpunta, sa kwento-kwentuhan, sa kanto-kanto, ma'am, Senata. Ano ba komposisyon ng Senado ngayon? Ano ba itong mga tao nandiyan? Well, nakita na po natin, Kaben, magkapatid, mga magkakapatid. Can you imagine, magkakapatid? Pag nanalo pa yung mga iba ngayon, di ba? So, talagang so ibig sabihin natin, ano ba yung magagawa ng isang kapatid na hindi magagawa ng ng iba. So kailangan talaga nating baguhin ang Senado, no? Kailangan magpasok tayo ng totoong mga galing sa taong bayan, no? Totoong dumanas nung mga problema, issues ng kanilang mga sektor. Kaya yun po, no, yung gusto natin na mabago talaga ang Senado. Ang hirap nito, mga kabahagi, yung bang ang sabi po ng yung nababanggit nga po, magkakapatid na kumakandidato ngayon. Against daw po sila sa anti-dynasty, yun sa dynasty law. Pero against, pero 6 na miyembro ng iisang pamilya. For heaven's sake, mga kababayan ko, ito, hindi ko maintindihan ito. If they are really against dynasty law or dynasty sa politika, dapat hindi lang nila gawin. Kasi masama. Hindi naman tama. Yes, oo. Tama ka doon, Kaben. Kaya, eto nga,
matagal na po nakabinbin yung aming mga panukala tungkol sa anti-dynasty. Pero dahil nga siguro sa composition ng Kongreso, hindi talaga ito dinidinig. Talagang ayaw ipasa Hindi talaga ito dinidinig. Kaya kailangan talaga na magkaroon na talaga ng political will ang ating mga miyembro ng Kongreso at ng Senado na talagang makagawa talaga ng enabling law. Meron na yung SK law, meron na rin dyan tungkol sa provision ng anti-dynasty. Yung Bangsamoro organic law, meron na rin sila dyan na anti-dynasty provision. Kaya kailangan, pwede naman na yun na magamit as a president. Kaya lang, kailangan talaga na gumawa talaga ng enabling law. Yes. Oo nga, pero alam po niyo, Ma'am Franz, ang sabi nga po ng mga eksperto din sa batas, yung mga constitutionalist natin, provided for by the Constitution already. Meron ng anti-dynasty Oo. Provided na kasi Dalawang dalawang batas na. na nga nang nagsasabi ng anti-dynasty, pagbabawa Enabling law. ng dynasty. Oo. Kaya hopefully, magawa natin yan sa Senado. Yan. Kapag iba na ang komposisyon ng Correct. Senate. Oo, kasi Ang hanggat makabayan na ang nasa Senado. hanggat ganun ang komposisyon, definitely hindi makakalusot. Hindi makakalusot. Hanggang ganyan Diba? ang komposisyon. Oo. So, Ma'am Franz, Mahihirapan. we wish you all the best. Hangad po namin ang tagumpay po ninyo. Alam po namin na kapag ka ang isang tao na gumagawa ng mabuti, maraming nagagalit. And that is the reason probably why you are also receiving some bashers here and there. Pero ano pong pakiramdam po ninyo? Well, freedom of speech yan and expression. Okay lang po yan. Wag Okay lang lang. po sanang mga nagmumura, wag lang po nagbabanta. So, yun. Oo. Ayan. So, Ayan. mga kabahagi, ito na po Yes. ang ating special guest for today sa Pamumuno 2025. Correct. Oo. Hindi na mapipigilan si Kong. Ha? Kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ang humadlang, 'di ba, no, Kong? Ha? Tama Doon ka, na Met. tayo sa pinakamataas na sunod sa mataas na pwesto naman, no, ng ating lipunan. Kaya So, kayo na po, mga kababayan, mga kabahagi, ang magpapasya. We still have time na pag-aralan, pag-isipan, sino-sino po ang dapat po nating iluklok sa ating Senado o Yes. sa even in Congress. Yung mga party lists po natin. O kinakailangan pag-aralan po natin mabuti yan at wag po natin pabayaan na ang maghahari po dito sa atin, mga corrupt, yan. mga walang pagmamahal sa bayan, ipinamimigay na po ang West Philippine Sea na po natin. Correct. Talaga naman, ang dami pong mga makapili ngayon. Makapili So anyway, Oo. Pero Tata Ben, meron lang habol dito na question, Sabing ganon, hindi. Ano pala ito? Paalala lang para kay Kong Franz. Sana daw hindi daw matulad ito sa mga pangako ng mga nauna, na nakapwesto, na nagbigay ng maraming pangako pero hindi natupad. Yon. Okay, thank you very much sa nag-message sa atin. Ayan. all right, we should now thank Madam Franz Castro, three-term congresswoman Yes. sa House and now seeking a Senate seat nitong May 2025 elections. Huwag po ninyong kalilimutan po, Franz Castro for Senator, Makabayan Black. Ma'am, thank you very much Thank po. you very much Salamat po. po sa pagkakataon at sa station na to and program. All right, Ayan. thank you very much. Met, Okay, magpapaalam so, na tayo. Oo. Tata Ben, again, invite lang natin yung mga kabahagi natin na muli ay samahan tayo sa susunod na linggo. This is the final episode for this week. Tama, di ba? It's a Friday already. Kaya marami pa tayong mga pag-uusapang may kinalaman sa halalan. And of course, as it goes na sabi nga 80 araw, marami pa tayong makakausap dito ng mga tatakbo sa iba't ibang posisyon at sana ay nandyan din ang ating mga kababayan na maging mapanuri sila, makinig sila, manood sila sa atin dahil dito nila malalaman kung sino ang tama na iboboto. Ako Alright. po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion.
Shout out po tayo sa ating mga members Ay, oo nga of pala. our production group. Ito po yung mga estudyante po natin sa LPU, Lyceum Philippines University, TUP, PLM, CEU, UST, FEU, Adamson, and UDM. Nandito lahat. Yan. Pero ang namumuno po sa atin, eto mga producers po natin. Ang magandang si nandyan si Miss Ann Ann Go. Go. Yan, Oo. Ann, thank you very much. At si Firito, At saka nandito rin si siyempre Fiana. si Ram Malonzo, si Fian, Aha. Ayan, si Kiki, Fiana. si John Serge Bagat. Thank you very much. Yes, si Jan. At lahat po ng mga kasama po natin dito sa technical department, maraming Thank you salamat very po much. sa inyo. Okay. Rona and Lisel po. Ayan. Ayan. So, sa Yes. ngalan ni Matt Mignon, no? At syempre po sa inyong lahat na nanonood at nakikinig po sa ating programa at ganoon din po sa ating special guest for today, Congresswoman Franz Castro. Ako po si Ben Pai po. Nagsasabing thank you very much. Sa inyong lahat, magkikita-kita po tayo muli sa Lunes. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.